para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Tagal ng corrupt lintik na yan. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 Hindi billion. pwede maging topographical yan o grammatical error kasi bago yan ipiprint, bago yan titignan pa yan doon sa hardware, sa software. Ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga? Kailangan ng budget sa politik. General Appropriations Act, GAA. Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa. Tama, kahit pinsan pa man yan ng gagong presidente. Dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Kalokohan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Tarantado minuto tong si si Romualdez na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa Bicam? Wala Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group doon na, kawawa yung mga Sino napag-utusan. itong mga membro ng technical working group. Kawawa. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga
blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, May Speaker, pirma, tas blanco. sa Kongreso, Ano yan? 87 Lokohan. hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado. Blanco na pirmado. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa. Na Ano yan? Ready-made? Ano yung ready-made? Ano po yung particular na kaso na isasampa? Budget release ready-made? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? May katapusan din ang mga yan. Sa akin Lintik ang mga yan. Pwede akong i-correct nung aming mga abogado rito kung meron akong makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Dapat lang. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Talipe. Mga dikit ng mga yan. Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Tumpak. Speaker of the House Tama. of Representatives. Tama. Lahat po yan, may basbas ng Speaker. Tama. Prime Minister. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya Mastermind. ang may pakana nito lahat. Mastermind yan. Lintik na yan. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Pagtutulungan nila Siya yan. mismo ang umamin. Pagtutulungan nila yan. Maraming blanco Oh. ang BICAM report. Mm. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion Mhm. na additional budget doon sa Kalok. sa- Grabe. GAA na pinirmahan ng Pangulo?